Isa na namang pangyayari o desisyon ni BBM ang nagpatunay na talagang bangag ang administrasyon nito at duwag ang ating presidenteng naihalal. Napakaduwag. Hindi humabait ang tawag dyan. Sa personal kong turing, kung akong tatanungin mo, duwag na, tanga pa. Grabe. Hanggang kailan natin titiisin ang ganitong klase ng leader? Matitiis nyo pa ba? Kaya nyo pa ba? Ay walang Diyo. Ay nakakahiya na masyado. Dagundong, 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 dagundong. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Kumusta po kayo? Aba ay isa pang edisyon, isa na naman hong episode ang natin pag-uusapan ngayon pong umagang ito. Ngayong araw po na ito, saan man kayong panig ng mundo naroon, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Sa inyong lahat. Magandang hapon, magandang gabi. Anyway, hindi ko alam kung bakit at paano nangyari na ganito. Kung bakit, Diyos ko, hanggang kailan tayo magtitiis na tayo ay pinangunguluhan ng isang bangag na presidente at bukod sa bangag, duwag na. Walang bayag. At bukod sa walang bayag, sa aking turing, tan-GA pa. Iwalan Diyo naman ay. Nakakahiya. Mantakin ninyo. Isang panibagong video ang inilabas ng presidente. Panoorin po natin ito. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito patuloy sa aking pagre-report sa inyo tungkol sa mga development sa mga kaso na hinggil doon sa mga flood control project. Lastly, meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Di ba ga? Kung kayo yan, kung ikaw ay leader ng isang bansa, anong gagawin mo? Bina-blackmail ka ng isang kriminal, kung tawag mo dyan ay kriminal, tapos sasabihin mong, we don't deal with criminal. Anong gagawin mo? You have all the powers. Lahat, isang ganun mo lang. Isang ganun mo lang. Di ba? Mapapasunod mo na at pwede mo nang hulihin ito mga ito. Di ba? So ano ito? Mema? Mr. President naman. Di ba ga? Ano ang sabi ni Attorney Rondain? Tingnan ho natin ito. The president said that a lawyer of Zaldico approached, I guess Malacanang, approached us and tried to blackmail us by saying that if we don't cancel his passport, he will stop releasing videos. Did you or anyone from Zaldico's team approach Malacanang or the president's office? No, I did not. I don't know anyone in that office. But let me clarify that off the bat, no? Because I got the messages for comment from the press yesterday. And I immediately reacted. And then a friend of mine, a close friend of mine from law school asked me, is he alluding to you? And I realized, I was not named. So maybe I acted prematurely. So let me say that if the palace was alluding to me, I did not approach the president or any of his men. All right. If it wasn't me, I'm sorry. Does Zaldico have another lawyer in the Philippines?
Not to my knowledge, which is another reason why I reacted that way. Because as far as I know, I'm the only lawyer outside of my firm. Of course, other lawyers in my firm are also engaged, but none of them would do that, and none of them did do that. So nobody approached the president or Malacanang blackmailing him, asking not to cancel his passport. No, no. It's a ridiculous proposition because neither of us have anything to bargain for. I don't have the videos. I have no control over content. I have no control over the timing of the release. The palace doesn't have control over the passport cancellation. That's the prerogative of Sandigan Bayan. Now, why would two parties bargain over something, over two entities, two items that they don't control? It doesn't make sense. So I would only assume that he was misinformed. I certainly didn't call him directly. I don't know how. I don't know him. He doesn't know me. O hindi baga? Hindi baga? Hindi pa ho sira ang kanyang ulo at matino pa rin ang kanyang pag-iisip para i-blackmail, takutin ang presidente. Para makipag-usap sa presidente. At ganito ang tema ng usapan. Kahit na sabihin mong napakagaling at akong pinakamagaling na abogado sa buong mundo o sa buong universe, di ba ga? Iba-blackmail mo, presidente. Dalawang bagay lang yan. Pwede kitang barilin. Di ba? Barilin kita doon sa mismong opisina. Ako na mismo babaril. At sinong pwede naman akuin ng PSG, ng aking AD camp, kung sino man. Di ba ga? O kahit ako na mismo. Tinitreten mo ako, akong presidente. May hawak ang baril. Di binaril din kita. Di ba ga? I mean, you have all the power as president. Tapos ang lakas pa ng loob mo na ibalita ito sa mga mamamayan. Nasasabihin mong pinuntahan ka ng abogado ni ako Bicol Party List Representative Elizalde ko. Ano, ha? Para makipag negosasyon at makipag-usap na hindi na maglalabas ng anumang video. Ano, ha? Huwag lamang kansilahin ang kanyang pasaporte. Desperate move, Mr. President. You really are out of your mind. You really are out of your mind. Kaya yung mga tuta mo at mga aso mong tahol ng tahol at pinagtatanggol ka, nasasabihin kung ikaw ay adik at makakapagsalita ka sa loob ng isang oras ng walang script. Come on. Come on. Yung scriptwriter mo niyan, bobo. Na pinaniwalaan mo naman. Pinaniwalaan mo yung scriptwriter mo. Binasa mo. O kung sino man nagpayo sa iyo niyan, Diyos ko naman, Mr. President, tama na. Huwag mo nang palalain ang sitwasyon. Sumuko ka na. Bitawan mo ng pwesto. Hindi mo na kaya. Hindi mo na kaya. And by then, saka lang kami naniniwala na lahat ng mga nagnakaw ng trilyon-trilyong halaga ng salapi ay saka lamang mapaparusahan. Naniniwala kami dyan. Kaya tahimik ang Kongreso, di ba? Kasi lahat sila sabit. Nobody's holy cow. Lahat sila may tinanggap. Kahit si Pulong Duterte may tinanggap, hindi ba? Ginamit nga lang sa tama. Ginamit nga lang sa tama. So may natanggap siyang flood control project. Yung anak mo, na 50 billion worth of projects sa loob ng 3 taon. Accumulative amount is more or less 50 billion. Di ba? At nasaan ang mga project? May naipakita ba kayo? Di ba? Mr. President, nananatiling adik ang tingin ng buong nasyon sa iyo. Di ba? At hindi mo pwedeng tanggihan ang utos sa iyo ng taong bayan na siyang nagluklok sa iyo dyan. At dahil sa patuloy mo na pagtanggi, lalo mo lamang inilulubog ang iyong pagkatao. Making you the worst president the Philippines ever had. Grabe. Yung corruption na ito nang pinakamatindi sa kasaysayan ng Pilipinas. And yet,
Nagawa mo pang, di ba ga, baligtarin. Maawa ka sa sarili mo, Mr. President. Tama na, tigilan mo na yan. Ibigay mo na ang kapangyarihan sa dapat pagbigyan. Bumaba ka na. Sumama ka na kay Manang Amy. Umuwi na kayo. Maraming salamat po rin sa inyong lahat, mga kaibigan. Sa ngalan pa rin po ng ating mga kasamahan, ano, ha? At sa patuloy po ninyong pagsuporta. Maraming salamat po. Na may patuloy po nating ipakalat ang ating pong channel, ano, ha? Ang ating YouTube channel, Dagundong ni Ronnie Ramos. At i-subscribe and like and share po natin ito. Para sa ganun, marami po ang makatuwang natin sa paggising sa mga nagtutulog-tulugan gamit ang ingay ng Dagundong. Dagundong, 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 dagundong.